Minsan ay nagtanong ang anak ko, sabi ng teacher ko dapat ang nagtatrabaho yung mga papa. Kasi sila yung haligi ng tahanan. Tapos ang mga mama naman ay nasa bahay lang para mag-alaga ng mga anak. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko dahil nagkakaisip na siya. Meron akong asawa at kasal kami. Pero simula ng araw na kinasal kami, yun na rin pala ang araw na magiging miserable yung buhay ko. Nasa halos 9 na taon naming pagsasama, isang irresponsableng ama at asawa. Lahat ng hirap at sakit ay dinanas ko. Physical and mental, pati na rin ang verbal. Lahat na ng masasakit na salita ay narinig ko sa kanya. Na ultimo mga magulang ko ay minumura niya. Nagpakaina ako sa hindi ko anak. Yes, meron siyang anak sa una. Nanggap ko silang mag-ama dahil bulag na bulag ako noon sa kanya. Tiniis ko yung lahat alang-alang sa mga anak ko dahil ayokong lumaki sila ng walang ama. Pero sa nakikita ko ay parang mas ikabubuti nilang lumaki na lang nang wala silang ama. Dahil ni minsan ay hindi ko naman nakita or narinig na ni ultimo pangaral sa kanila ng ama nila. Bagkos ang nakikita ng anak ko ay ang masamang ugali ng papa nila. Nagiinom, nagsusugal, nagyoyosi at lahat ng bisyo at online games ay alam. Na pati pambababaeng ay ginawa niya rin. Kontento na siya na kumakain lang kami pero yung ibang needs ng mga anak niya ay wala. Mas marami pa nga na ibibigay ng nanay niya para makakain kami kaysa sa trabahong dapat ay siya ang gumagawa. At dahil natauhan nga ako, naghanap ako ng trabaho at pinilit kong makawala sa miserableng buhay naming mag-iina. Na kung siya ay walang pangarap sa mga anak ko, pwes ako ay meron. Ngayon ngayon nagtatrabaho ako sa ibang bansa para sa mas maayos na kinabukasan ng mga anak ko. Pinipilit kong maging matatag para sa mga anak ko dahil simula nga nang nag-abroad ako, ay ni piso walang sustentong binibigay ang asawa ko. Pero palaging may pambisyo. At sinusuportahan siya ng nanay niya para makakain siya. Kinukonsinti pa siya ng nanay niya dahil ang katwiran niya. Kaya daw yun ginagawa ng anak niya dahil iniwan ko siya. Minsan ni nagtatanong yung anak ko, sabi ng teacher ko dapat ang nagtatrabaho yung mga papa. Kasi sila yung haligi ng tahanan. At ang mama naman ay nasa bahay lang dapat para mag-alaga ng mga anak. Sobrang hirap ipaliwanag kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko dahil nagkakaisip na siya. Pero ayoko ring siraan ng papa niya. Kaya palagi ko na lang sinasabi na para kanino ba ako nagtatrabaho. Palagi kong sinasabi sa mga anak ko na magtatrabaho ako para sa kanilang dalawa. At ni salitang patawad nga hindi ko man lang narinig sa ama ng mga anak ko. Dahil sa napaka-irresponsable niyang ama. Sobrang hirap. Na minsan nga kapag napapagod ako, iniiyak ko na lang lahat. Pero sobrang saya at proud ko sa sarili ko kasi naibibigay ko yung needs ng mga anak ko. Nagaling yun lahat sa pinagpaguran ko na kaya ko palang mabuhay kahit walang asawa. Na kaya ko palang makontento kahit anak ko lang yung nandyan. At palagi ko na lang iniisip na hindi habang buhay ay bata at paslit ang mga anak ko. Nadadating ang araw na magkakaisip sila at lahat ng sakripisyo ko ay maiintindihan din nila balang araw. Lalong-lalo na sa parte na kung bakit watak-watak kami. Sa mga kagaya kong single mom, aayon din sa atin ang panahon. Sana mamili na may ere mo to. Letter sender, Giselle ng Cebu City. Simula't simula ng araw ng kasal nyo, ganyan na siya. How about nung magjowa kayo? Kasi pinakasalan mo eh. Wala ka bang nakitang red flag at humantong sa pagkakasakal? Yung anak mo ba ay nasa poder ng ama nila kaya ganun ang tanong? So kung ikaw lang ang lumayo para magtrabaho at yung asawa mo'y alak at pambababae ang inaatupa, maguguluhan talaga sila. Hindi mo kasi nabanggit kung kanino nakahabilin ng mga bata. Kaya naman talaga nating mga babae ang walang lalaki. Kaya lang naman kasi hindi kinakaya ng iba dahil walang kapasidad magtrabaho sa sarili nila. O di kaya'y sa pag-ibig kaya hindi makawala. Lahat tayo may strong personality. Sa mga martir lalabas lang yun kapag napagod at nanawa ka na. Masasabi mo na lang na nakakapagod rin pala. Kasi dapat sa start pa lang ng relasyon, kung alam ng lalaki na sa simula pa lang ay hindi nila mapipisilang ilong mo. At alam mo sa sarili mong mahal kanyang talaga. Yung hindi lang ikaw ang nagmamahal. Hindi nyo dadanasin ng masalimuot na relasyon. Yung ganyang klaseng miserableng buhay may asawa. Kasi may respeto at pagmamahal simula't simula pa lang. Kasi kung nagpakasal kayo, you expect him to love you. I-expect mo yun kasi worth mo yun. Value mo yun. Karapat dapat ka doon. Kasi if you know your value, di ka, you should get what you're worth.